Good morning, mga kapatid. Kumusta na kayo? Hindi ba kayo naninibago dahil malamig na ang panahon? Ayan. Oh, ayan. May nakapansin na. At bago daw ang ating speakers. Ayan. Purihin ang Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Minsan pa. Ayan. Isa pa po, yung malakas, mas malakas. Yung pinaka-the best clap offering natin para sa ating Panginoon na napakabuti sa ating mga buhay. I request, ilabas na po natin ang ating mga spiritual manual para sa atin pong pag-aaral, meditation ng salita ng Panginoon, food of our souls. Imbitahan ko po kayo sa Book of Acts, chapter 4, verses 32 hanggang 37. Hindi po muna tayo magsiseries ngayon sa atin pong book na tinatalakay every Sunday, Book of James. Dahil unang-una, may context po tayo na akmang-akma sa mensaheng ito. Mensahe na somehow to most of us ay familiar na, pero napapanahon nga dahil sa ating context. Kung marami sa atin hindi nakakaalam, gusto ko po kayo na i-remind or i-inform na ang buwan po ng June ay Mission Month, CBC Mission Month. Kung may dala kayong journal, mapapansin nyo dyan na ang buwan ng January ay theological, February ay by the way, ayan, parang ano siya, theological, yung anong month ba yan? April maybe? If I'm not mistaken, yung June ay mission month. Okay. The last month, May, ay contextual month. Yan. So, natapos na tayo sa ating theme monthly na theological, contextual last month, and this month ay mission month, missional month. That is why, by the grace of God, we were able to obey that theme na nakasalig sa Great Commission ng ating Panginoon kamakailan. So, let's read on this passage. Pangunahan kong pagbasa sa English po muna. Sa Tagalog po muna. So kung nandun na kayo, basahin natin ang passage natin for today na may segment title na Ang Pagtutulungan ng Mga Mananampalataya. Talatang 32, ganito po ang nakasulat. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe na ang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Ito ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoon. I-share ko sa inyo ang isang topic na pinamagatan ko na share. Pakisabi nga po natin share. Hindi po ito yung malimit nating ginagawa whenever na meron po tayong gustong maiparating sa iba using our gadgets o cellphone. Ito ay walang iba kundi ang pagpapartake, sama-samang pagpapartake, sama-samang paggamit, sama-samang pag-o-occupy, experience, enjoy with others, or to have in common. Yan ang ibig sabihin ng ating topic for today, share. Halimbawa,
Sa atin pong Lord's Supper na ginaganap every month, Sunday of the month, di ba, nagpa-partake po tayo ng ng Holy Communion elements, bread and wine. Yan, so we partake. Kapag yung katabi mo minsan nagtataka kung bakit ka tawa ng tawa o masayang masaya kasi meron ka somehow pinapakinggan using your headset na music or some entertainment or whatever na pinapakinggan mo by yourself, then the guy beside you, ano ba yung pinapakinggan mo? And so for him or for her to be able to relate sa iyong kinapapaloobang sitwasyon, papahiram mo yung isang piece ng headset mo o earphone mo at dalawa na kayo na nakakagamit ng nag-iisa lang na earset. Same is true pagka meron tayong gustong isabay o isakay sa ating sasakyan kahit puno na, 'di ba? Anong gagawin natin? Ipod-ipod para mayroon pang space at may maka-occupy pa at marami tayong maisakay. Most of all, mga kapatid, share is to partake with experience or experiences ng iba, just like in our passage. Meron po silang mga pare-parehong experience na nararanasan in their time. And they enjoy that. All of them enjoy that because those experiences ay positive, bunga ng pagpapala ng Diyos dahil sa kanila pong hindi lang pananampalataya, manapa ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon dahil sa kanilang paglilingkod sa Diyos. That is why they have something in common. So, the question na gusto ko pong i-raise about sa atin today is that what does the New Testament believers in our passage share? Ano ba yung kanilang napagsasalusaluhan? Ano ba yung kanilang nagiging respective na bahagi mula sa Diyos in their midst na pagpapala ng ating Panginoon? Ang una is unity. Pakisabi nga po natin, unity. Kasi sa verse 32, sa una pong banghay, sabi doon, sa English naman po, all the believers were one in heart and mind. All the believers were one in heart and mind. So meron silang unity sa puso, sa isip. Sino ang mga may unity? Believers. At hindi some o hindi many. Ang sabi po dyan, all. All of them. Wow, grabe pong sitwasyon yan. Grabing kalagayan yan. Grabing blessing yan. Na walang kahit isa. Lahat sila, parang ganito, kung tayo yung New Testament believers in that place na kung saan nagtitipo ng mga mananampalataya, walang kahit isa na hindi united. O iba ang puso, iba ang isip, iba ang espiritu, iba ang ginagawa. All the believers. So ang tinutukoy dyan na unity ay spiritual unity. Na of course, saklaw niyan ang iba't ibang bahagi ng buhay. Patotoo, activities, pagpapamilya, paghahanap buhay, pagtatrabaho, giving. Secular and spiritual ay saklaw ng unity na ito. Na first and foremost, nagmumula sa spiritual na pagkakaisa. Hindi ito worldly, ito ay hindi rin political unity such as to what is happening, hindi lang naman sa ating bansa, to many places in our country, in the whole world, ay may pagkakaisa mga tao, just like in our country ngayon. Hindi naman lahat ay disunited, walang pakikiisa, pero yan po ang nakikita natin na meron pong worldly, political disunity dahil naghahangad ang mga factions ng hindi lamang pagbagsak kundi ineffectiveness ng bawat isa, ng failure ng bawat isa. That is why may siraan, may hilahan para maitaas ang sarili, maiangat ang sarili over one or the other. And that is, of course, unity din. Kaya lang, somewhat
worldly and political by nature. So, ang makikita natin na unity among the believers in our passage is that they were united. Nakaka-amaze po yan na kalagayan ng mga mananampalataya during that time. Dahil sila po ay united. Pero saan ka, mga kapatid? Meron silang pinanggalingan. May pinagdaanan. Bago nila yan maranasan, yung magandang kalagayan na yan, na they are united. Dahil if you're just going to go back sa atin pong passage, chapter 3, chapter 2, chapter 1, meron po diyang mga pinagdaanan sila ng mga pag-uusig. Madaling salita, kahit na sila ay may pinagdaanang mabibigat, inconveniences sa buhay, pag-uusig, and other else, sila po ay nanatiling sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sila nagkaroon ng negative responses sa mga situation pinagdaanan nila, unlike some or many Christians na kapag may discomfort, may hardship, may persecution, merong inconveniences, merong pag-uusig, most of all, lalo na pagkagaling sa mga mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, nagsishrink back, sumusuko, tumitigil, na pipipilan, at nag-give up, tumatalikod na sa kalooban at gawain ng Panginoon. But these people, believers, mga kapatid, ay masasabi ko rin talaga na pinagpala ng Diyos dahil naging faithful sila sa Diyos nung sila po ay pinahintulutan ng Panginoon makapagdanas ng mga pagsubok. Nag-persevere sila. And the blessing is naging united sila. First and foremost, sa lahat ng kanilang maraming ginagawa, isa sa pinaka-notable na kanilang ginawa, that is why they were blessed with unity, is that they were prayerful. Pakita mo yung katabi mo, prayerful ka ba? Is it regular, consistent, quality prayer? Prayer na nakakasumpong ng kasagutan mula sa Diyos. Prayer na pinapakinggan ng Diyos. Prayer na buhay, makapangyarihan. Dahil sa chapter 4, verse 1 hanggang 31, matapos na ma-persecute ang maraming kapatiran, dahil sa kanilang pangangaral kay Kristo, paglilingkod kay Kristo, pagsunod kay Kristo, sila po ay naging united pa rin. And immediately, right after na malampasan nilang persecution na yon, immediately, they went to the prayer meeting. At doon lahat sila ay patuloy na nanalangin, patuloy na hindi lamang sumamba at humingi ng patuloy na habag, awa sa Diyos, kundi nagpuri at nagpasalamat. And they were united in that place of meeting, prayer meeting, ng mga mananampalataya with one heart, with one mind. Sa kabila ng mga pagsubok, kahirapan, man din ay mga pagpapala. It's so common kapag may mga taong nagdadanas ng mga kahirapan, pag-uusig, mga negatibong sitwasyon sa buhay, meron talaga ang response ay negative. Pero mas negatibo yung mga taong sa kabila ng pagpapala, nagkakaroon ng compromise, nagkakasala, nakakalimot sa kalooban ng Diyos, magpakababa, magpuri, sumamba, all the more, mag-commit sa Panginoon because of God's goodness in their lives. But these people, mga kapatid, sila po ay sa hirap, man din ay sa ginhawa, sa mga pagsubok at mga pagpapala, na natili po sila na faithful and most of all, united in heart and spirit. Ang pangalawa po, na outstanding characteristics na meron sila, na e-enjoy nila, nararanasan nila, napagsasalo-saluhan nila, at nagiging kabahagi sila ng karanasang ito, katangiang ito, walang iba kundi ang pagiging generous. Pakisabi nga po natin, generosity. The number 1 is unity, number 2 is generosity. Verse 32, sa pangalawa pong banghay, ito po ang sabi, ito po ang ibig sabihin ng generosity.
The quality of being kind, understanding, and not selfish. Willingness to give money and other valuable things to others. Of course, bahagi po ng pagiging bukas palad, yung pagka meron po tayong kaluwagan in our finances, we help other people around us, especially the church. Kapag tayo po ay nag-offering ng atin po mga substance in the area of finances, even material things, that is generosity. At marami pa tayong pwedeng iakibat ng mga iba't ibang motivation why we are generous, not just to a lot of people around us, to the needy, especially to the church. Somehow, bunga yan ng ating pagtanaw ng utang na loob, pasasalamat, at ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. That is why we offer our support, financial support, material support. Pero ang generosity o pagiging bukas palad ay hindi lang po, di ba, sa area ng material things and finances. Maraming pwedeng maging ebidensya o expression ng pagiging bukas palad natin, pagiging matulungin, pagiging bukas ang palad sa pagtulong, lalo na sa mga nangangailangan, lalo na sa church, sa gawain ng Panginoon, sa pangailangan, iglesia ng ating Panginoon. And that is yung maging mabait, maging maunawain, maging may malasakit sa iba, at hindi maging makasarili. And a lot more, I believe so. Generosity. Naalala ko lang yung generosity ng isang little boy. I just do not know kung kasing laki ni Caleb, yung boy na yon, o ni Migs, ni Viens. A little boy, in John 6, verse 1 to 14, kung saan magtatakip silim na at wala silang makain sa ilang. There were 5,000 men, excluded ang mga bata, matandang babae, mga bata excluded. Men pa lang ay sinabi na 5,000 ang kasama ng Panginoong Kristo. Nasa ilang, walang makakain, pero may isang maliit na bata na may baon na 5 tinapay, 2 isda, at kanyang inoffer. Ibinigay sa Panginoong Kristo. So to cut that story short, what happened is that lahat ay nakakain, nabusog, may lumabis pang 12 tiklis. The generosity of that little boy ay nagpala sa maraming tao. And I believe, paano nangyari yon? Kasi naghimala ang Panginoon. With that so limited na resources nila, ilang pirasong tinapit isda lang sa mahigit 5,000, more or less 10,000 people during that time na kailangan makakain that night, nabusog at marami pang natira. Marami pa silang tira-tira dahil sa mahimala na pagkilos ng Panginoon. And I believe with that simple offering, unselfish na offering ng little boy, siya man din ay pinagpala ng hindi naman siya nawalan. Are you with me? Hindi ko binigay niya yung ilang pirasong tinapay at isda niya, nagutom siya at nawalan siya. Because lahat sila'y nabusog, yun po ang sabi, at may natira pang 12 tiklis. So I believe, hindi nawalan, kundi napagpala din ng bata, and I believe na maraming bumalik sa kanya dahil sa kanyang ilang pirasong tinapay at isda na ipinagkaloob dahil siya ay generous. Kayo ba, mga kapatid, kapag kayo ba ay nabigyan ng pabor, natulungan, nabiyayaan ng isang tao, di ba, gaganti ka, o kaya ay pagkasama mo siya, baka uunahin mo siya. Pag ikaw nagkaroon naman, talagang gagantihan mo siya. Hindi po ba? So, I believe ganyan nangyari sa batang ito, hindi siya nawalan, nagkameron siya, at lumabis pa nga. Kasi ganyan tayo, di ba? Kapag kami nakatulong sa atin, merong mga taong sa atin naging mabuti,
Sabi nga, mahirap bayaran ng utang na loob. Kaya most of the time, most likely, ang pagganti ay sobra-sobra pa. Di ba? Narigaluhan ka lang ng worth 100, pero somehow, gumanti ka dahil na-bless ka, nirigaluhan naman ng worth 500. Amen? So, hindi ka nawalan, nagkaroon ka, at dumami pa, higit pa sa iyong itinulong, sa iyong inoffer, sa iyong ginamit para ipakita na ikaw ay generous. Verse 32b, ito po yung nakasulat. Ito po yung generosity na meron sila. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. So mga believers ay may theology, mga kapatid. Nasa kanilang theology na, isip puso, yung salita ng Diyos na hubad kang ipinanganak sa mundong ito, wala kang pag-aari, wala ka ring madadala. At ang lahat ay sa Panginoon. Are you with me? Ibig sabihin, ang buhay natin, lakas natin, talento natin, resources natin, pamilya natin, trabaho, negosyo, ministry, everything that we have in life, everything that we enjoy, everything that we need, everything that is within us ay nagmula sa ating Panginoon. Kaya mahirap magsabi na akin to, sa amin to, nang walang karugtong na sa biyaya ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon. Ang sabi po dyan, everything. So, meaning, ang mga mananampalataya, kung ano meron sila, hindi nila inaangking kanila, kundi sa Diyos, at kailangan nilang i-share yung tinatamasa nilang sufficiency, if not abundance, in many area ng kanilang buhay, resources, pangangailangan, ay na-enjoy din ng iba dahil sa kanilang generosity. Nagiging generous sila, lalo na sa mga needy o may pangangailangan, kakulangan nilang mga kapatid sa Panginoon. Ang pangatlo na outstanding characteristic na kanila pong bahaginan, pare-parehong nararanasan, ini-enjoy. Walang iba kundi ang empowered ministry. Pakisabi nga po natin uli, empowered ministry. Ito po yung pangatlo. Number 1 is unity. Number 2 is generosity. Number 3 is empowered ministry. For the sake ng ating mga kapatid na medyo hindi inabot yung point number 1. Sabi kasi doon sa verse 33, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and God's grace was so powerfully at work in them all. So, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ibinigay niya sa mga mananampalataya, sa mga apostol, mga lingkod ng Panginoon, mga servant ng Panginoon, nagawa ng mga lingkod ng Diyos ang mandate ng Panginoon for them to testify not just about the Messiah, about Jesus, kundi yung ebidensya ng kanyang pagiging tunay na Diyos, yung kanyang resurrection. Kasi a lot of people ay nagda-doubt, hindi naniniwalang siya yung Messiah, at meron mang naniniwala among them, mga believers, may pag-aalilangan pa rin. Nangangailangan pa ng ebidensya, ng proof. Kaya, yung testimony nila about the Lord Jesus Christ's resurrection ay bunga ng kapangyarihan ng Diyos that is at work in their midst. God's grace, yung magawa nila, magawa natin na ipahayag si Kristo, i-share si Kristo, mag-testify sa iba, sa hindi mo kilala, sa gusgusing tao, sa mayamang tao, sa mga taong somewhat feeling natin, hindi naman makikinig sa atin, hindi naman maniniwala sa atin, somewhat parang hindi naman pinili ng ating Panginoon, hindi naman sasampalataya, and yet, we try to testify and share. So, ang mga believers sa panahong ito ay
all the more na nagiging effective sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Meron silang growth. Meron silang progress. Sa spiritual ministry nila, paglilingkod sa Diyos, sila ay from time to time na-elevate, na-upgrade, na-promote. Unlike a lot of Christians nowadays, simpleng ministry pero napapabayaan. Nagsimula na maganda, nagkaroon ng opportunity and privilege na maging servant ng Panginoon na pagkatiwalaan, hindi lang ng isa, minsan 2, 3, 4 pang ministeryo, gift, kakayanan, opportunity. Pero isang araw, tumabang, lumamig, nagkaroon ng distractions, nagkaroon ng ibang priority other than obeying and serving God. At hindi na powerfully makakilos ang Diyos sa kanyang buhay, magamit siya mightily as before. And ang Diyos sa halip na mag-glorify, disgrace. And affected, hindi lang ang pamilya, ang trabaho, man din ang kabuuan ng iglesia, sapagkat ang iglesia ay isang katawan ng Panginoon. Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Pag may nawala, hinahanap hindi lang ng iilan o marami, kundi ng lahat. And kailangan ng bawat isa ang bawat isa. Katawan. Just like our body. Amen? Kailangan ng ating mata, kailangan ng ating paa yung ating mata para hindi siya masilat. May tamang direksyon. Kailangan ng ating tenga, kailangan ng ating labi ang ating tenga para makarespond tayo appropriately sa sinasabi at tinatanong sa atin. So every parts of our body needs the other parts. Walang indispensable. Lahat ay importante at mahalaga at hindi magpa-function effectively kung wala ang ibang bahagi ng katawan. Same is true with our church. So, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and God's grace was so powerfully at work in them all. Ang ganda po ng kalagayan nila, aside from unity, aside from generosity, empowered ministry, effective ministry. Yun bang, ito yung kahit simple lang ang ministry na naibigay sa atin, pero we do our best and God is glorified. And we're blessed having that kind of privilege to serve God, and most of all, we enjoy the result of our commitment, our dedication, na tayo ay nakita ng Diyos na napagkakatiwalaan sa maliit, and you will experience promotion from time to time, na mas maraming bubuksan si Lord na opportunity, privileges, most importantly, blessings and benefit ng atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. No wonder mailap ang pagpapala kapag tayo po ay hindi po committed, naglilingkod in one word, in 2 words, kung hindi po empowered ang ating ministry. So, dako tayo sa pinakahuli, pang-apat na outstanding characteristics na si-share, na pagbabahagi-bahaginan, nararanasan, napapartake ng bawat mananampalataya, lahat ng mananampalataya in our passage. Ito ang kanilang karanasan, ang magkaroon ng kasaganaan. Kasi ang sabi po doon, there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. So, sabi po dyan, there were no needy persons among them. Walang isa man among them ang may pangangailangan kasi amply supplied. Because of the generosity of the believers. Sino sila? Yung may mga lupain,
may mga houses, sabi diyan. Of course, hindi ito yung parang may bahay kang isa, gagayahin mo to, ibebenta mo, bibigay. Di wala ka namang bahay. Di ba? Or may lupa ka, piece of land, bebenta mo, bibigay mo sa church, wala ka namang lupang masaka, magamit. I believe, mga kapatid, yung lupang sinasabi dito, somehow part. Hindi lahat. Diba? Kung meron siyang 2 hectares, somehow, baka yung kalahating hektarya o 1 hektarya. Sabi niya, houses. O di plural. Diba? Or, pwede rin. Isa lang bahay niya talaga. Pero dahil sa kanyang grabing generosity, mag-glorify ang Diyos sa kanyang buhay, naniniwala siyang the Lord will replace that. The Lord will bless him as he give, as he donate. Ibibigay niya. So, kaya, no wonder, dito po'y walang may nagdarahop, walang makain, walang maibalabal, walang pambili ng gamot. Lahat po sila ay masagana. Yung mga nagkakaloob, all the more na pinagpapala ng Diyos. Just like the little boy na nag-offer ng lahat niyang baon, pack lunch niya, ilang pirasong tinapay at isda, pero napaka-importante sa kanya yon, hindi nawalan. Dumami lalo yung kanyang baon na yon. Kasi 12 tiklis ang natira. So kung ikaw, mga alagad ni Lord, that little boy, pababayaan mo ba? Baka sasabihin mo, halika, dito ka umupo, palagi ka dito. Saan? Sa blessing mo sa amin. Kasi kung di dahil sa'yo, wala itong, di kami nabusog, wala itong 12 tiklis na to na natira. Kumain ka lang. Kunin mo lang gusto mo. Gawin mo lang kung ano gusto mo dyan. As if parang kanya. Same is true with these people of God, believers, who went generous because of their faith, power of God. Bunga ng kanilang pagsunod at paglilingkod sa Diyos, mabuti man o hindi ang kanilang mga karanasan, pinagdadaan, kalagayan sa buhay. They were blessed by God. Naging channel ng blessing at pinagpala din ng ating Panginoon, all the more. So, dito po natin kinuha, dito po galing ang atin pong kultura na ang offering para kay Lord, expression natin pagsambat, pasasalamat, suporta sa kanyang iglesia, gaway, pangailangan kanyang church, ilalagay sa paanan ng apostol dito sa unahan. At ang nangangasiwa ay ang mga modern apostles, pastors, o kung sino yung pinaka ginagamit ng Diyos na leader ng simbahan. A lot of churches, iba ang kanilang kultura o practice. May cashier, may treasurer, na parang somewhat may autonomy at hindi pwedeng pakialaman ng pastor, hindi pwedeng ang pastor ang masunod, kundi yung treasurer. I remember one pastor na nagsabi, "Pastor, nagugutom po ako palagi. Kasi yung allowance ko ang liit-liit. Pag humingi ako, ang sagot sa akin ng treasurer, pambili daw ng kortina, yung budget na hawak. Humihingi ng increase para makabili ng libro, para makapag-aral, may maituro sa mga membro. Pastor, yung budget po dyan, pambayad ng o-orderin natin na equipment." Walang magawa si pastor. Walang magawa ang leader. Pero these people, mga kapatid, ay may tiwala at may commitment, generosity sa kabutihan ng Diyos at sila'y sumusunod sa kalooban ng utos ng Panginoon. That is why walang needy sa kanila because they obey God, they serve God. At sila ay may integrity. Sila ay merong obedience
sa kalooban ng ating Panginoon. In our church, ganyan lang naman talaga. May nagsabi sa akin minsan, Pastor Vic, huwag na kayong bumili ng tinapay para makatipid tayo. Kasi nagdi-deficit-deficit. Hindi, meron pa naman eh. So, gagawin natin yan pagka kailangan na talaga at wala na talaga. Pero so far, nairaraos pa naman. Ayan. Minsan, yung mga apostle, huwag tayong mag-isip na gaya ng mga modern apostle ngayon na parang most likely nag-i-enjoy. Kahapon po, may inordain ng ating organization, ating main church na isang full-fledged pastor na. Kilala niyo po si Elder Harry? Ayan. Ay inordain na po siya ni Bishop Jim namin na full-fledged na pastor na siya. And marami ang nag-emphasize sa amin, sa kanya bilang payo, paalala na ang pagpapastor hindi lang prestige, hindi lang honor, hindi lang privilege, kundi merong mga mabibigat na pwedeng pagdaanan in many area ng buhay, including resources and finances. Of course, there are some leaders ng mga churches, pastors, well supplied. Pero, of course, may context yun. Kasi sila naman kasi ay nagtapat kay Lord, naglingkod sa Panginoon, nagtiyaga, naging faithful, even in their giving. Ang mga pastor, nag-offering din. So, yun ay resulta na lang ng kanilang naging katapatan. That is why sila po ay masagana, well-supplied, di ba? Prosperous somehow, abundant. Pero may mga pagkakataong ang pastor din naman o ang mga apostles talagang nagtitiis din. 'Di ba? Maibigay lang sa tao yung pangangailangan nila kasi sila yung mas may need, inuuna nila ang mga tupa. Huli na ang sarili. Kahit hindi makakuha ng allowance, ng salary, kahit maubusan, okay lang. Basta may maibayad sa kuryente, sa renta, sa iba't ibang mga pangangailangan, sa pagkain, sa mga ministries, sa mga missions. Sukdo lang mag-abono, sukdo lang mangutang. Yan, minsan may nagtatanong po sa atin, Pastor Vic, ito yung ating collection. Ito yung ating expense. Mas malaki expense kasi deficit eh. Paano nangyari yun? O di nangungutang tayo, nag-aabono tayo, nagtitipid tayo. Ayan. But then, the Lord rewards the people of God na may generosity, nagkakaloob bilang pagsamba at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. That is why the people of God, in our passage, ay walang mahirap sa kanila. Walang nagdarahop. Lahat ay nakakakain, may damit. Walang sobrang kahirapang pinagdadaanan in life. Yan po ang sabi ng ating passage. So, if we would recap our topic for today na pinamagatan ko pong share. Hindi lang ito yung pagbabahagi, first and foremost. Kundi, yung kanilang pinagbabahaginan, pare-parehong nararanasan na mga outstanding characteristics nila and blessings nila from the Lord, which is spiritual unity, generosity, empowered ministry, and prosperity. Nakarhyme po yan kasi ang dulo ay puro T. Why? Yan. So, ito po, share ko sa inyo ang isang observation natin. Diyan po, sa topic na yan, share, na ano po yung kanilang na-enjoy, pare-parehong naranasan, blessing ng Diyos, blessings nila sa bawat isa, yung kanilang pagkakaisa, pagiging bukas palad, yung kanilang ministry, pagbabahagi ng salita ng Diyos, papapakilala kay Kristo, pagtitestify, pagtulong, paglilingkod, empowered yung ministry nila, at wala pong naghihirap at may pangangailangan sa kanila. They were prosperous. So, ang observation natin, una, eto po,
The New Testament believers sharing was the result of being spirit-filled, prayerful, and obedient. Ito po ang sikreto. Ito po ang dahilan na una kung bakit yung kanila pong karanasan among them, lahat sila, nararanasan nila ay resulta ng pagiging puspos sila ng espiritu. Sila ay mapanalanginin, hindi lang personally, daily, sa bahay, lalo na pagsama-sama po sila. Magkakasama. At hindi lang sila magkakasama pag linggo. Hindi lang sila magkakasama nanalangin pag Miyerkules midweek. Every day, they meet and they pray. At most of all, yung kanilang pagiging masunurin sa kalooban at utos ng Panginoon. Observation number 2, they were united. Can you say amen? They became greater. Can you say amen? They increased in number. Baka hindi makarelate yung iba. Ang text natin ay Acts 4, verses 32 hanggang 37. Makikita mo yung mga bagay na yan kung babalikan mo, babasahin mo, aaralin mo, na sila po ay unified, sila po ay magnified, sila po ay even nag-multiply. Ang sabi po dun sa huling talata, and many thousands, multitude, were added to their number. Yun po ang sabi. Resulta ng kanilang pagiging spirit-filled, obedient, generous, united. Kaya sila po, mga kapatid, ay may napakagandang kalagayan during that time. Ito po ang dahilan, mga kapatid. Balikan ko lang, isa-isahin po natin in detail, verbatim na nakasulat po. Kung babalikan nyo, nasa chapter 4 po tayo. Sa chapter 2, verses 42 to 47, listen up. Ito po ang dahilan. Somehow, baka nangangarap tayo, maranasan natin ng ganong karanasan nila. All of them devoted, all of them unified, all of them generous, all of them prosperous, at lahat sila merong hindi lang ministry na nag-e-exist, nagpapatuloy, kundi all the more nagiging mas effective and empowered na ministry, paglilingkod sa Diyos. Ito po ang dahilan. Sa Acts chapter 2, verse 42 to 47, it says there, they devoted themselves to the apostles' teaching. Yung kulay blue po na salita ng Diyos dyan, in-highlight ko, kulay blue, yan po yung mga tandaan natin na dahilan kung bakit po sila unified, kung bakit sila magnified, mas marami nag-glorify, mas maraming glory ang Diyos sa kanilang mga buhay, kasi sila po ay may empowered na ministry, effective na ministry, at marami, may naaakay po sila. Hindi lang iilan, marami, mga kapatid. Why? Because devoted sila. Saan? Sa salita ng Diyos. Apostles' teaching. Ang tinuturo po ng mga apostol sa kanila ay salita ng Diyos. Ano pa? Fellowship. Sabi mo sa katabi mo, malimit ka bang makipag-fellowship? Ayan. O bihira. May trabaho, may negosyo, busy sa bahay. Pero kung gagawa ng paraan, kahit hindi linggo, kahit di Miyerkules, midweek, pwede tayong makipag-fellowship. Breaking of bread. Prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. So ito naman pong mga hinighlight ko ng lines, in-underline ko po, ay kalagayan din po nila dahil sila ay devoted sa salita ng Diyos, dahil sila devoted sa prayer, sa fellowship, sa pagpipira-piraso ng tinapay. Talagang salo-salong literal po yun sa kanilang context. Na walang nagugutom, sabay-sabay, lahat ay may supply, lahat ay makakakain, makakainom, walang magugutom, walang mauuhaw. At sa ating panahon, na lang, in remembrance na lang yung Holy Communion, di ba? Pero there were times, ginawa talaga natin yan na literal na kainan. Brother Dennis, hindi yung kopa lang at talagang may dulang. Ayan, several times natin ginawa. Just to feel what they feel during that time. Na pagka
sa supper sila, talagang kainan, inuman. And everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Marami na pagpala sa kanyang buhay. All the believers were together, sama-sama together palagi, and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. So, meron silang opportunity na maging channel ng blessing sa iba. Meron silang maiabot, may maitulong, may maibigay, may mai-offer. Lalo na sa mga may nangangailangan. And every day, sabi pa dyan, ito, naka-highlight ng blue na kulay. They continued, pakisabi mo nga, continued. Nagpatuloy sila, nagpapatuloy sila saan? Sa pagkikita-kita, pagtitipon-tipon. Hindi sila uma-absent sa gawain ng Panginoon. Saan? Sa templo o sa house church o kung saan sila tinitipon ng Panginoon, kung saan nila ginagamit ang lugar para sambahin ng Diyos, pag-aralan salita ng Diyos, magpira-piraso ng tinapay, magsalo-salo, manalangin. They broke bread in their homes and ate together ng may kagalakan, may sinseridad, may katapatan sa Panginoon. Nagpupuri sa Diyos. Nagpupuri sa Diyos. And enjoying the favor of all the people. Maraming saludo, maraming nagta-thumbs up, maraming nagsasabing, okay ang ginagawa nyo, nagko-commend, marami ang nagpe-pray sa kanila, and most of all, naniniwala at sumasama sa kanila. Yan po ang sabi dyan, and the Lord added to their number those who were being saved. So I propose, number 1, have faith in Jesus Christ. Manampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo. Of course, first and foremost, para maligtas ang ating kaluluwa, sapagkat ang pananampalataya sa Panginoon nakapagliligtas, hindi ang relihiyon, hindi ang mabuting gawa, hindi ang pag-o-offering, hindi ang pagsunod sa mabubuti, hindi ang pagsunod sa 10 Commandments, kundi pananampalataya kay Kristo. Remember the thief on the cross, di ba? Sabi niya, all his life, masama po yun, kaya nga napako eh. Pero nung sabihin niyang, Panginoon, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. Jesus said, ngayon din, ipagsasama kita. That is faith. Salvation is by faith. By grace through faith in Jesus Christ. Of course, para tayo ay maging believer, para tayo maging anak ng Diyos, para tayo ay maging instrumento ng Diyos, mapagpala ng Diyos, we really need to have faith in the Lord Jesus Christ. Number 2, I propose that we must be filled with the Holy Spirit. Na tayo kailangang mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Of course, kapag ka nanampalatay isang tao sa Panginoon, tatahanan siya ng Espiritu ng Panginoon. Pero iba yung infilling na sinasabi. Ito ay mga mananampalatayang may Holy Spirit na, pero dapat ay filled or infilled o napupuspos all the more ng kapangyarihan o presensya ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Be filled. Ito yung hindi mo igigrieve ang Diyos na sumasa iyo, the Holy Spirit, na nagsasabing, mali yan. Ito ang tama. Huwag mo gagawin yan. Huwag mo sasabihin yan. Huwag mong iisipin yan. I-reject mo yan. And you can attest by your spirit that that is God's will. Word of God. Utos ng Diyos. So, being filled is to be obedient to the will of God. Not to grieve, but to give glory to God. Not to compromise, but to yield to the Holy Spirit promptings, enabling, desire sa atin pong mga buhay. Na alam na natin, nakatitik na sa ating puso isipan, at nire-reveal, nire-remind ng Panginoon sa atin, we must be filled with the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit ay yung pagiging obedient sa kanyang kalooban. The last but not the least, abide by the Holy Spirit. Palagi tayo makipag-fellowship sa Kanya, i-acknowledge siya, i-recognize siya, magpailalim tayo sa Kanyang kapangyarihan at kalooban, higit sa lahat, sumunod sa kalooban ng banal na Espiritu sa ating buhay. Diyos na kasama natin,
Diyos nangungusap sa atin, Diyos nagtuturo sa atin, Diyos nagsusupply ng ating mga pangangailangan, Diyos nag-iingat sa atin, nagpapagaling sa atin, ang Diyos na sumasa atin, hindi nag-iiwan sa atin, kundi kasama natin, pangako ng Diyos hanggang wakas. We are blessed, mga kapatid, dahil sa ating Panginoon. And that is why we are not just blessed, an opportunity to be a channel of blessing unto others in our church and our families, kundi makabahagi din sa mga pagpapalang meron ang ibang mga mananampalataya, gaya ng ating mga katabi, ng ating mga mahal sa buhay, na kung saan tayo po ay nagkakaroon pagkakaisa sa espiritu, sa panalangin, at pare-parehong napagpapala ng ating Panginoon. So, if ever meron tayo mga kapatid na parang somehow mga pangangailangan na hindi pa natin natatanggap, hindi natin maabot, mga gusto natin magawa na hindi natin magawa, be filled with the Holy Spirit. Kausapin mo ang Holy Spirit. Hingin mo na ikaw bigyan ng wisdom, understanding, enlightenment, and most of all, enabling to do the will of God. Literal nating hilingin kung ano ang ating pangangailangan. Basta ang pangangailangan nating hiniling sa Panginoon, ayon sa kanyang kalooban, ipagkakalob ng ating Panginoon. Mabuti man o masama ang ating pinagdadaanan, because somehow God will allow us to experience persecution, hardship, failures, even sin, ay pwedeng ipahintulot ng Diyos for us to learn God's will, and for us to have an opportunity to obey God, at mapapurihan siya, magluwalhati siya sa ating inconveniences, paghihirap, pinagdadaan ng pagsubok, pag-uusig, kahirapan, karamdaman, paghihina. Abide by the Holy Spirit. Obey God's will. Submit to the authority and power of God. And the result will be blessings sa ating mga buhay. Pastor, imposible na yan na maging kagaya tayo ng New Testament believers na lahat sila, walang needy, walang hindi effective sa ministry, walang hindi nakikiisa, walang hindi prosperous sa kanila. Imposible yan, Pastor. Bakit imposible? Ang Diyos na sinasamba natin, o Diyos na sinasamba nila noon, same God. Amen? And those people in the New Testament times, in Acts chapter 4, ay mananampalataya na kagaya rin naman natin. Mananampalatayang kagaya mo sila. So, it's just that merong prerequisite ang Diyos. At yun po yung tinuro sa atin ng Panginoon ngayon. Pagiging devoted sa salita ng Diyos, sa prayer, sa breaking of bread, sa communion, and a lot more. Kung masusunod natin, mga kapatid, kung lahat tayo makakasunod doon, hindi po imposible na lahat tayo, mga kapatid, maging effective, fruitful, committed, and effective na channel ng mga blessings, iba't ibang blessing ng Diyos sa buhay ng Diyos. And the Lord will be glorified. Can you say amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Let's rise up. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mga salita, sa inyong pong kapahayagan sa amin, pagpapakita ng isang biblical at authentic na iglesia po ninyo, mga mananampalataya, Panginoon, na dahil sa habag at biyaya nyo sa kanilang mga buhay, sila po ay nagkaroon po ng complete na obedience sa iyo, because nakita namin sila in our passage today in your word, na sila po ay unified, at sila po ay na-magnify, all the more na maraming na-bless, all the more na marami po ang nakakilala, all the more na sila po ay naging kagamit-gamit. Kaya nga po, hindi lang dumami ang kanilang resources, dumami rin ang kagaya nila, na sa inyo po, Panginoon, ay sumasamba, kumikilala at naglilingkod, naliligtas ang kaluluwa. Panginoon, kami po ay
somewhat nakita naming malayo, Panginoon, sa napaka-gandang model church po na to. Pero kami po ay naniniwala na walang imposible po sa inyo, Panginoon. Because nakakakita po kami, alam kami na mga pinagpapala nyo po na inyo pong katawan, Iglesia. We pray, Lord, that you would forgive us sa amin po mga pagkukulang. That is why meron po kaming iba't ibang mga napagdadaanan, nararanasan na mga inconveniences. Hindi man pagsubok, kundi konsekwensya ng amin pong pagsalangsang sa iyo, pagkukulang sa inyo, hindi pagsunod sa inyong kaloob. Forgive us, cleanse us, Lord. And we pray, empower us upang patuloy at higit pa namin, Panginoon, na masunod na inyong kaloob. Bonus na lang po, Panginoon, na kami po ay i-reward nyo in this life, especially in the life to come, because of our commitment, obedience, service to you. Pero ang makapaglingkod sa inyo, Panginoon, ang maging lingkod po ninyo, Panginoon, sapat na po. Isang malaking karangalan, pribilehiyo, na maging anak ng kataas-taasang Diyos. Maging lingkod, tagasunod ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, may-ari ng lahat ng bagay, bukal ng lahat ng mabubuting bagay. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong encouragement sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na patience, forgiveness, grace, mercy, provision, enlightenment, enabling na ipinagkakalob sa amin para patuloy kami makalakad sa inyong daan at pamantayan. Para maluwalhati, mapaluguran namin kayo sa inyong buhay. At kami po'y tunay na maging blessing after blessing sa buhay ng mga kapatiran, na yung pamilya, man din sa buhay po ng mga tao around us. Hindi man namin kilala, pero nagiging blessing kami sa kanila. Nagiging bless sila. Hindi lamang sa amin po mga tangkilik. Oras, talento, resources, kakayanan, gifts, kundi lalong-lalo na po ng inyong salita, mahimalat makapangyarihan, ang iyong pangalan na nakapagliligtas. Aming Diyos, aming Panginoon. Salamat po, pinupuri namin kayo. We commit our lives to you. We commit everything to you. And all this, our Lord and Savior Jesus Christ, we ask and pray with faith, thanksgiving, submission, humility, dependence, at pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito po ang aming saong panalangin. In Jesus' name we pray. And we say Amen. 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 Patuloy nating sambahin, lapitan, alayan ng Diyos ng ating pananampalataya sa pamagitan po ng isang awit. Here I